afternoon, class. Good afternoon, sir. Nice to see you again. Before you take your seat, please arrange your chairs and tables. Please pick up all these papers under your chairs. Okay na po? Start our new lesson. Anyone who wants to volunteer, lead us a prayer. Okay, please stand. Tayo po yung lumuhot ng manalangin. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day. We thank you for the gift of life and all the blessings. We are grateful for the chance to learn and grow. Please bless our teacher as they guide us, and help us to listen, work hard, and be kind to one another. Fill our hearts with joy, our minds with knowledge, and our spirit with peace. May we use what we learn to make our world a better place. This all we pray in Jesus' name. Amen. Sino po ang absent ngayong araw? Iyan po! Walang po? Opo! Okay, manatili po tayong nakatayo at magkakaroon po tayo ng Ready, energizer. ready, go! No class? Yung best nyo, energy para mabuhay yung katawan. Smile. Great! Let's go on! Go! Smile. Great job! Let's do the part. Turn! Okay, thank you po. Kayo na po tayo po. Bago tayo mag-proceed sa aiming lesson na po, ito po ang ating classic rules. Sino po gusto magbasa sa letter H? Anyone? Wala po? Okay, Dorian. Pwede po magbasa. Okay, thank you po. Sa letter A po, wala na po bang ibang kamay? Okay, Lawrence. The letter R. Matthew. Okay, thank you. Letter B. Okay, Josh. Letter E. Okay. Okay, sa letter S po, sino po ulit gusto magbasa? Okay, Evelyn. Okay, sa last letter. Okay na yan. Okay na po. Okay, thank you. Ngayon, babalik tayo sa tinalakay natin kahapon. Ano po ang ating tinalakay kahapon? Okay, Crystal, maaaring mo pang i-share natin. Okay, thank you. Ngayon, magkakaroon tayo ng short review sa anatomy of B. Match a column A is column B. We write the only letter of the word at first. Sino po gusto magtawag sa number 1? Number 10, wala na kong dot. Okay, Evelyn. That's the right answer. Okay? Very good. Okay. B. Ano yung B? Okay, very good. Sa number 2, sino po gusto magsagot? Wala na po ibang kamay. No, no. Okay, very
harvest the fish. Perform the correct procedure to harvest the fish. Show responsibility, cooperation, and appreciation for proper fish harvesting practices and the importance of caring for aquatic success. May clue na ba kayo kung ano pag-aaral natin ngayon? Next topic po natin. Wala pa po? Ang meron na? Okay, kung meron na, please, magkakaroon tayo ngayon ng palaro. Sino excited sa palaro ito? Lahat kaya? Ang palaro ngayon ay tatawagin natin hook and catch the fish inside the box. Ngayon, meron ako dito box. Sa loob ng box na to, may naglalaman to ng 4 na uri ng isda. Maya-maya yung malalaman pag matukan nyo. And then, gagamit tayo ng real fishing rod para mahuli yung isda sa loob. Sino pong gusto mag-try? First try po. Okay, ate. Pag nahuli niyo po yung isda, sasabihin niyo kung ano po rin siya ng isda, dahil ipapaliwanag ko na siya ng isda. Yes po ba? Okay, thank you. Paano pong isda yung nakuha niyo? Bangus. Ano yung isda ng bangus? Ano yung isda ng bangus, guys? Very good. Saan nakatira yung bangus? Okay, very good. Sino po? Gusto mo try? Galing itong kamay? Sure kayo? Okay, Lloyd. Tayo mo lang. Lagyan mo makahuli, ah. Okay, thank you. Ano na po ang fish, Lloyd? Tilapia. Saan nakatira ang tilapia? Okay, very good. Pwede niyo po palakpasin, Lloyd, na malapit. Plastic. Ang galing. 1, 2, 3, go! Ulit, hindi kayo sabay-sabay. Okay, thank you. Sino ba po gusto mo mag-try? Cedric, gusto mo mag-try? Teka rito. Nasaan? Okay, thank you. Ano nahuli mo isda, Cedric? Hito. Ano yung isda ng hito? Saan nakatira ang catfish? Okay, very good. Bigyan niya rin ng tatlong clap si Cedric with ang galing. Last po, sino po gusto mag-ano? Last. Okay, Janela. Ano po? Okay, very good. Ano nahuli mo? Hito. Ano yung isulit ng hito? Okay, very good. Saan nakatira ang hito? Kumakain ka ba ng hito? Bakit? Okay, bigyan niyo rin po ng class si Janela with ang galing. Okay, may tatanong ko sa inyo, class. Ano ang ginamit nating tools or gear para mahuli ang isda? Okay, very good. Ngayon, may isa pa akong katanungan. Kailangan ba isang tool lang ba ang gagamitin or fishing gear ang gagamitin para mahuli ang isda? Okay, bakit po? Hindi. Okay, JM. Okay, very good. Another answer. Sino may sagot? Okay, Lawrence. Okay, very good. Ngayon, dadako naman tayo sa ang laang vocabulary. Sino na pong may alam ng ating natalakay ngayong araw? Ewan po, sino mga katigan? Wala po. Ngayon, ang tatalakayan ngayong araw is yung
basahin yung class? Okay, thank you. Ang tatalakayan natin ngayong araw, or aaralin po natin, is yung proper methods and procedures in harvesting fish. Yung proper methods and procedures in harvesting fish po is hindi pinapasok yung fishing gears. Sino pong gusto magpasa po? Fishing gears. Practice na practice. Okay, Jewel. Ano oras yun mga Miss Reed. Okay, very good. The hook and line po. Dito po, sino po may gusto? Clara po? Josh. Hook and line. Okay, sa last po is linya. Sino po may gusto? Okay, Matthew. Ngayon, sa tatalakay po natin, is kailangan po natin siyang tandaan. Kasi dito po maririnig or malalaman ng lesson natin ngayong araw. Fishing gear. Fishing gear refers to the tools or equipment used to catch fish. Different gears are used depending on the type of fish, where they live, and proper harvesting methods to keep afloat. Hook and line. Sino po ulit gusto magpasa ng hook and line? Wala po kayo ibang kamay? Okay, may produce. Research the hook and line. Okay, very good. Ang example po ng hook and line, katulad po ng ginamit po natin kanina sa panghuli ng isda. Ano pong tawag doon? Fishing rod. Okay, very good. Yung fishing rod po is ginagamit po siya sa river, sa lake, sa dagat, para po manghuli ng isda. Next po is yung gillnet. Sino po gusto yung magpasang gillnet? Okay, Crystal. Okay, ang gillnet po is yun po yung ginagamit ng mga isda po. Dito po sila nakakuha ng isda. Ito po yung ginagamit sa malalim na lugar ng dagat. Ilalaglag po nila ito at iniiwan po. Kapag kabalik po nila, is pupunin po nila, magkakaroon na po ng laman yung kanilang lambat or yung gillnet. Sa bass and traps naman po, this is the cage or basket placed under the water. Fish enter the trap but cannot easily escape. Ano po ibig sabihin ng bass and trap? Hindi po mga gusto paliwanag. Anyone po? Okay, Summer. Ano po ibig sabihin ng bass and trap? Okay, very good. Yung bass and trap is nakikita po natin kung ginagamit po siya sa river, sa fish pond po, para po pag mahuhuli po tayo ng isda, or gusto lang po natin iwanan, or balikan sila bukasan, magkakaroon po tayo ng huli ng isda, kung yung alimasan po. Sino po may alimasan? Or alimango? Crab? Wala? Walang meron sa inyo? Okay. Sila po, dyan po tinatrap yung mga uri ng species na yun, yung crab. Kasi yung crab po is pa-side po siya luwatang. Papasok po siya sa loob doon, then kapag ganahan siya, hindi na siya makakalabas. Kaya po sa tinawag na bass and crabs. Seining net. Sino po gusto magbasa ng seining net? Anyone? Please raise your hand. Wala po? Wala po? Ikaw, crazy. Read the seining net. Lasa mo. Right na. Okay, very good. A long net used to surround a group of fish, then pull towards under the short
Yung sediment naman po is para maparedy po siya ng unit. Yung sediment is lambat po siya naman. Mas maganda po, mas malaki. Ginagamit na lambat, mas marami pa kukuha. At mas marami may bebenta ang fisherman. Ginagamit din po ito sa dagat, sa fish pond, para mahuli ko ng milkfish or ng yak. And the last one is spear and harpoon. Sino po yung gusto mong basa ng last? Pag-iwan po. Okay po. Okay, very good. Thank you po. Ang spear and harpoon naman po, is siya po yung ginagamit ng mga fisherman. Kilala niyo po ba kung sino nasa picture? Sino po siya? Sino po man ng Hong Kong? Nasa kamay. Okay. Si Gio po, siya po ang fisherman or vlogger sa Palawan. Madalas ko po siya pinapanood. Doon po ako natutulong sa akin kung paano lumangoy, mag-spear fishing, or mamimit po. Si Gio ang po is gumagamit ng spear fishing para mahulihin yung mga ganyan kalalaki isda. Eh, mas malaki po sa kalalaki isda. Ginagamit po spear fishing, yun po ang tawag sa spear fishing. Ang spear po is pamana po sa ilalim po ng tubig. And yung harpoon naman po, yun po yung parang tinidor na malaki. First po sa atin naman po, mas kilala po siyang tarapang, yung sa pang tusok po ng palaka. Yun po yun. Ngayon, dadako naman po tayo sa safety measure sheet. Bakit po kailangan po bang maging safe or kailangan natin maging safety para po sa paggamit ng tools or equipments? Ayun po, sino po gusto mag-example? Okay, next time. Okay, safety measure sheet. Number 1 po is yung wear protective clothing. Example naman po ng wear protective clothing, which is yun po yung ginagamit po ng mga mangisda or tayo po, pwede na po tayo gumamit. Pwede po natin gamitin yung gloves, yung boots, and yung life vest. Yung gloves po is para po kapag nagbuha tayo ng fish or ng isda, kapag kadulas po isa sa atin, hindi po tayo masusugat. Nakakasugat po kasi yung mga kalisis ng isda, yung scale, wings, yun po. Tapos yung hasang po nila. Kapag nagsugat po kami yung doon, pwede po kayo masugat. Kaya kailangan po natin magsuot ng wear protective clothing. Then yung sa boots naman po, is kailangan po natin magsuot. Kapag pupunta po tayo sa beach or mag-isda po tayo. Kasi po, meron po nakakatusok sa dagat. May nakikita po natin sa bangkang. Ano po yung nakikita po natin ngayon? Sea urchin! Okay, very good. Yung sea urchin po, siya po yung tumutusok or nakaka-delikado po sa mga tao. Kaya nabibigay po sa dagat. Sabi po ng isla. Kasi po, ang sea urchin po is, meron po venom po yun or may kakayan po yun na magpasakit ng katawan po natin. Lalagarin po tayo pag namusin po tayo. Then yung life vest naman po is kailangan po natin kasi kapag bukol po tayo or nag-fishing po, kailangan po natin na life vest. Kasi po para po maligtas mo ang ating buhay. Para hindi po tayo magulog. Then, sino po gusto pwede magbasa ng second po? Number hand po, wala na po bang ka? Okay, praise yan. Check equipment before use. Sabi nga po, kailangan po natin i-check lahat yung equipment natin. Like yung fishing rod, yung fish net, yung diba? Okay, so lahat po yung pasok po doon. Kailangan po natin sila i-check, like pati po yung boat natin. Kunyari, mag-ilis na tayo pinapumasa, madaling araw tayo alis. Gabi pa lang po, kailangan po naglaban po natin, i-check lahat po ng mga kagamitan natin. Kasi just in case po na mag-scratch board tayo or huwag na mapinsala, is kaya alam na po natin kung ano po mga kulang at kailangan po natin tuloy. Yung third naman po is handle tools and sharp tools carefully. Bakit po kailangan po natin yan? Okay, para hindi po sugat yung kamay, very good po. Kasi kailangan po natin hawakan ng mahilig ang matutulis na bagay. Kasi po, katulad po nung fishing rod kanina, meron po yung tinatawag na hook po. Yung nakalagay po ito na hook, yun po yung pinakain. Lalagay po tayo ng
mamahin po natin or ng worm. Yung po kinakain isda. Kasi po yung matalin po yun, pagka nag-fish po tayo or nag-limit po tayo, yun po yung kinakain na isda. Matalin po yun. Kasi pag yun po, yung sunod sa ating kamay, masasaktan po tayo, hindi na po tayo makakagalaw ng ayos. Katulad din po nasa pag mangingisda po tayo, di ba yung mangingisda, nakikita po natin na pwede na talaga sila kita, kutsilyo. Ginagamit po nila yun para po kapag nagutom sila sa gitna ng karagatan, itis din po sila magluluto. Ginagamit nila yung pambiyak ng isda, kapag nagpiprito sila, pwede nilang gawin agad yun para panghiwa po nila. Para ready to eat time po sila, nila. Then yung pang-apat naman po, sino po gusto magbasa? Lalagay kami po. Okay, Matthew. Please. Yung pang-apat. Okay, very good. Never play with fishing gear. Kasi po, yung fishing gear po, hindi po siya ginawa as a toy. Ginawa po siya as a tool. Yung nga po yung sinasabi ko. Kasi hindi po dapat natin paglaruan yung mga equipment po natin. Kasi kailangan po yun, importante po sa ating yan or sa mga isda po. Kasi po, ang paggamit po ng maligwit sa fishing gear po natin, para lang po yung, kumbaga sa sundalo, may baril po sila, tinuturing po nilang asawa. Kumbaga ganoon po sa may fisherman. Tinagawa po nilang asawa yung mga kanilang gears kasi doon po sila kumuha ng kanilang pamumuhay. Then, yung second to the last naman po is yung work with a partner. Hindi po ito yung girlfriend and boyfriend ha, kaya yung nakakala nyo, hindi po. Kasi kailangan po sa karagatan or sa pangingisda is kailangan po ng kasama. Example po, kapag naghalis po kayo ng fishnet sa karagatan, kapag marami po nahuli yun, is hindi nyo naman po kailangan na iangat na mag-isa kasi mahirap po at marami. Kailangan po natin may kasama po partner. Then, the last po is follow adult instruction. Kailangan po natin sumunod sa nakakatanda or mas nakakaalam sa mga gawain na pangingisda. Kasi po, pwede rin po tayo mag-share ng kwento or mag-share po sa kanila na maalaman. Tapos parang ano po, give and take po ng kaalaman. Para po, kumbaga hindi mo pa po nasusubukan yun, may kaalaman ka na po para sa bukan. Then, no matter what fishing gear is used, safety always comes first. Ano po ang sinasabi ng safety? Kailangan po natin ingat para po. Okay, very good. Ngayon, i-group po kayo. Magkakaroon tayo ng group activity. Handa na ba sa group activity natin? Okay, dito po ang group 1, 2, 3, and 4. Tapos mamaya orasan ko kayo. Kung sino po ang unang makabuo ng puzzle or unang makatapos po, magkakaroon po ng prize sa akin mamaya after po. Ready na po ba kayo? Okay, so ayun lang po kung sino pinaka-tahimik at mag-sis na mauna, sila po yung mabibigyan ng prize mamaya. Group activity po yan ha. Tulungan po kayo. Wait lang ha, wala po na magpupo. Makarasa po kayo. Wait po, wala pa po. Okay, ready na po ba lahat? Okay, timer starts now. 1 minute lang po. Tulungan nyo ha. Walang mag-aaway. Tapos ang group 1? Okay, nauna po ang group 4.
po yan. Ready na po ba kayo? Maganda laban. Please group 2 and group 3. Okay, very good. Kaya pa ba? Kakayanin pa. Okay lang yan. Lahat kayo panalo. Walang talo yan. Ready ba? Ilan? Right here. Okay. Okay, mag-usap-usap na po yung mga tapos para po kami sa service maliit. And then kung paano po siya ginagamit. Proper equipment or video. Hindi niya mag-practice tayo yung kaya. Kaya ba? Kaya? Mahirap ba? Mahirap. Kaya ano ba kayo? 2 minutes. Kailangan nyo mabuya kasi papaliwanag ko yung mamaya. And po, properly lang. Okay, very good. Nabuo na ba ng lahat? Sit properly po. Okay. Sino po muna nakabuo kanina? Group 4. Okay, papaliwanag din po na hindi nyo po alam kung nagawin pa. Okay, kahit yan na lang sa lasa niya para may na okay, very good. Palakpakan niyo ang group 4.